Magandang araw mga kaibigan at kababayan. Ako si Baltazar, ang inyong gabay sa mga nakakakilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito at gusto mong maramdaman ang kilabot at sindak na dala ng ating mga original na Tagalog horror stories, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin para updated ka sa bawat kwentong ating ihahain. Sumali na sa lumalaki nating komunidad ng mga mahihilig sa nakakatakot at nakakapanindig balahibong mga kwento. Ngayon, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento na magdadala sa inyo sa kailaliman ng dilim at misteryo, ang kawalang hangganan ng kadiliman. Sundan natin ang tahimik at mapanglaw na buhay ni Camille, isang batang babae na nakakulong sa kanyang sariling mundo ng kalungkutan at kakaibang mga pangyayari. Ano ang kahulugan ng kanyang mga nakakabagabag na karanasan? Bakit tila ba ang kanyang paligid ay unti-unting nilalamon ng isang madilim na kalawakan? At sa pagdating ng kadiliman, may liwanag pa kayang matatanaw? Huwag bibitiw. Dahil ang kwentong ito ay tiyak na magtatak sa inyong isipan at magtatanong hanggang saan aabot ang iyong takot. Tara na't alamin natin ang mga sagot sa bawat madilim na sulok ng kwentong ito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakahiga si Camille sa kanyang munting kama. Nakatitig sa kisame na tila isang malawak na screen kung saan niya inilalarawan ang sarili na lumulutang sa isang walang hangganang kadiliman. Sa kanyang maliit na silid, napapalibutan siya ng mga posters ng mga sikat na cartoons at pop stars. Ngunit ngayon, ang mga imahe na dati nagbibigay kulay at saya sa kanyang buhay ay waring naging maputla at walang buhay, tulad ng musikang hindi na niya maramdaman ang ritmo. Nakaupo si Camille sa hapagkainan. Tinitingnan ang kanyang mga magulang at kaibigan sa pamamagitan ng video call. Ngunit kahit na magkakasama sila sa isang digital na espasyo, pakiramdam niya ay napakalayo nila na parang libu-libong milya ang pagitan nila sa isa't isa. Ang kanyang mundo na dati puno ng ingay at kulay, ngayon ay tila ba naging isang tahimik at malungkot na lugar. Sa labas, sa mga kalye ng kanilang bayan, makikita ang iba't ibang tao, mga kilalang personalidad, relihiyosong tao, pulis at guro. Ngunit lahat sila'y tila mga estatwa na hindi makagalaw o makipag-ugnayan. Ang eksena sa labas ay sumasalamin sa kawalan na nararamdaman ni Camille, isang tanawin na parang nagyeyelo sa oras at espasyo. Sa kanyang kwarto, nakatitig si Camille sa kanyang lumang laruan na ngayon ay tila isang straight jacket na nakabalot sa kanya. Ang laruan na dating nagbibigay aliw sa kanya ay naging simbolo na ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang pakiramdam na siya ay nakakulong sa isang sitwasyong hindi niya matakasan. Habang naglalakad siya sa parke, pinagmamasdan niya ang pagkakaisa ng mga tao. Dapat sana'y isang magandang tanawin ito, ngunit para kay Camille, ito ay isang kakaibang karanasan na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang damdamin ay hindi katulad ng iba. Sa halip na kagandahan, ang nadarama niya ay isang malalim na katanungan na hindi niya masagot. Sa kanyang pagmumuni-muni, tila ba ang kalawakan ay walang katapusan? Ang kalagayan ng lahat kasama na siya ay hindi matukoy kung ito ba ay realidad o bangungot na hindi magisingan. Ang kanyang isipan ay patuloy na naglalakbay sa mga posibilidad, ngunit walang kasiguraduhan, walang konkretong sagot.
Ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay nagiiwan ng isang nakakakilabot na suspension sa hangin na para bang may paparating na mas malaki at mas madilim na misteryo na naghihintay lamang na matuklasan. Nakaharap si Camille sa kanyang lumang kalendaryo. Binabalikan ang mga pangyayari ng bisperas ng bagong taon sa kanyang isipan. Ang mga araw na nakasulat ay tila mga hakbang papalapit sa isang hindi maiwasang katapusan. Sa telebisyon, pinalabas ang mga balita tungkol sa global warming at mga kakaibang pangyayari sa kalawakan na nagdudulot ng kaba at takot sa mga tao. Ano na ba talaga ang nangyayari? Tanong niya sa sarili habang ang mga reporter ay nag-uulat ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya. Sa labas ng kanilang bahay, mas pinili ni Camille na hindi tumingin sa langit na naging itim na parang bumbilyang sumuko na sa pagbibigay liwanag, isang simbolismo ng papalapit na kadiliman. Ang gabi ay mas madilim kaysa dati. At ang mga ilaw sa kalye ay tila hindi na sapat upang maliwanagan ang paligid. Ang bawat anino ay nagiging hugis ng kanyang mga kinatatakutan, parang may nagmamasid. Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay nangginginig sa takot. Ang takot na iyon ay lalo pang tumindi sa loob ng klase. Habang nakikinig si Camille sa mga kwento ng kanyang mga kaklase tungkol sa mga dayuhan mula sa kalawakan, sigurado ako may mga nilalang na yan. Nakita ko sa YouTube. Pagmamalaki ng isa niyang kaklase, habang ang iba ay nagtatawanan. Ngunit para kay Camille, ang bawat tawa ay tila isang paalala ng isang nakakatakot na posibilidad. Sa isang sulok ng silid-aralan, tahimik na umiiyak si Camille matapos marinig ang kanyang guro na nagsabing wala na silang magagawa. Tanggapin na lang natin ang anumang darating, sabi ng guro na may buntong hininga. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na tumusok sa puso ni Camille, nagdulot ng isang labis na kalungkutan at takot na hindi niya maipaliwanag. Sa kanilang tahanan, pinilit ni Camille na manood ng mga palabas sa telebisyon na dati niyang pinagkukunan ng saya, ngunit wala na itong naidulot na katiyakan o aliw sa kanya. Ang bawat eksena ay tila walang kulay, at ang bawat tawa mula sa sitcom ay tila isang malungkot na alaala ng isang mundong maaaring hindi na niya muling maranasan. Habang lumalalim ang gabi, ang kanyang pamilya ay nagtipon, hindi para sa isang selebrasyon, kundi para sa isang di maipaliwanag na paghihintay sa isang kadilimang papalapit. Ang kanilang mga yakap ay puno ng pagmamahal, ngunit may halong pangamba sa hindi matiyak na kinabukasan. At sa gitna ng kanilang paghihintay, ang orasan ay tila bumilis ang pagtakbo, na parang nagmamadaling humantong sa isang hindi maiiwasang katapusan. Ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang dako ng hating gabi? Ang kadilimang papalapit ay may dalabang liwanag ng pag-asa? O ito na ba ang simula ng kawalang hangganang kadiliman na maglulunod sa kanilang lahat? Sa gitna ng sala ng kanilang tahanan, magkakayakap ang pamilya ni Camille. Ang bawat isa'y nagpapalitan ng mga salitang puno ng pagmamahal at pagsasakripisyo para sa isa't isa. Ang kanilang mga matay nag-uusap, nagbabahagi ng di masambit na damdamin bilang paghahanda sa hindi tiyak na kinabukasan. Ang mga panunumbay na dating saksi sa kanilang tawanan at sigawan ay ngayon ay tila ba nagluluksa sa katahimikan. Habang nakatingin si Camille sa kanyang aso, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, na tila ba naiintindihan ng hayop ang nalalapit na kadiliman. Alam mo ba, Brownie?
mahinang bulong ni Camille sa kanyang alagang aso habang hinahaplos ang ulo nito. Tumugon ang aso sa pamamagitan ng mahinang pag-ungol at pagdantay ng ulo sa kanyang hita na parang sinasabing, "Nandito lang ako para sa'yo." Nang sumapit ang hating gabi, biglang nagdilim ang lahat at naramdaman ni Camille ang kanyang katawan na nawala ng pakiramdam, isang simbolismo ng paglaho ng lahat sa isang iglap. "Nanay, tatay," ang tangi niyang nasambit bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang tahanan. Ang mga oras na dapat sana'y puno ng ingay mula sa mga paputok at pagdiriwang ay napalitan ng katahimikan at dilim na tila ba nagpapahiwatig ng isang bagong yugto ng kanilang buhay o kamatayan. Sa isang estado ng kawalang malay, nakalutang si Camille kasama ng kanyang mga magulang sa isang lugar na tinawag niyang Soft Nowhere. Isang lugar na walang kabuluhan ngunit puno ng kapanatagan. "Nasaan tayo?" tanong ni Camille. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa malayo. Ang kanyang ina na katabi niya ay hindi makapagsalita ngunit nagpakita ng pag-unawa sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa kanyang kamay. Kahit nawala na ang takot, nadarama pa rin ni Camille ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, na tila ba ang kanyang damdamin ay nakakulong sa isang walang hangganang kawalan. May katapusan pa ba ito? Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga luha ay naglalakbay sa kawalan, hindi makita ngunit nadarama. Sa kalagitnaan ng kadiliman, isang liwanag ang lumitaw. Nagbibigay kay Camille ng pag-asa at determinasyon na ito ang magliligtas sa kanila mula sa kawalang hangganang kadiliman. "Tingnan mo, anak, may liwanag," sabi ng kanyang ama. Ang boses nito'y puno ng pag-asa at lakas. Ang liwanag ay tila isang bituin na nag-aalok ng gabay sa gitna ng gabi. Bagamat hindi niya maipakita o maipahayag, ramdam ni Camille ang pagmamahal ng kanyang pamilya na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas upang lumaban at maniwala na may pag-asa pa rin sa kabila ng kawalang pag-asa na bumabalot sa kanila. "Hawakan niyo ang kamay ko," sabi ni Camille, na ngayon ay puno ng determinasyon. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. At sa gitna ng kanilang mahigpit na pagkakapit-bisig, ang liwanag ay unti-unting lumalapit, tila ba isang paanyaya sa kanila na sumama sa isang hindi pa nalalaman na paglalakbay. Ngunit ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa kabilang dulo ng liwanag na ito? Ang pag-asa ba'y magiging katotohanan o isa na namang ilusyon sa kawalang hangganang kadiliman? Mga kaibigan, sa bawat dilim ay may liwanag na naghihintay, ngunit tandaan, hindi lahat ng liwanag ay nangangahulugang kaligtasan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-ingat sa inyong paglalakbay sa dilim. Sa susunod na pag-upload, naway muling magtagpo ang ating mga landas, kung may landas pang matitira. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na yugto ng ating walang hanggang paglalakbay sa kadiliman.